lang. Game. Sa example 2.6. So, yung mga kailangan natin, t is equals to 0, tapos t is equals to 2. So, lagay natin yung t initial is equals to 0, then t final is equals to 2. So, t initial is equals to 2 is tf is equals to 5s. So, sa letter C, t initial is 5s. Then, yung t final niya is 10s. So, yan. Substitute natin yung formula. So, 0.175, which is nanggaling dito sa given na kailangan nating ilagay. Highlight ko lang. So, ito yun. So, 0.175. Then, ano yung final natin na time for A is, di ba, naging 2.0s. So, ito yung 2.0s na yun. Lagyan natin TF is equivalent to 2.0s. Then, dito, pag sinikal na natin or kinalculate natin, magiging final answer is 24.3. So, gagamitin na natin yung formula natin para dun sa average acceleration. And with respect dun sa formula naman ng average velocity, kasi dalawa yung kinoconsider natin. So, combination ng average speed of velocity and yung average acceleration. So, formula natin, sulat ko lang muna dito. So, A sub AV minus X is equals to yung velocity natin over time. So, ayan yung formula natin na gagamitin para dito sa dito sa A, B, and C. So, since alam na natin yung formula, pwede na natin siyang i-continue para makuha natin yung final value ng A, B, at saka C. So, again, average acceleration to. So, ang kailangan natin is V over T. So, ang initial natin kanina na time is 0. So, lahat ng time natin dito is T sub 1 is equivalent to 0. Then, yung value ng TF and itong 24.3, ito yung magiging value ng ating na-solve, which is yung 24.3 dito na nanggaling sa mismong equation. Ngayon, try natin yung sa letter B. Diba nag-start tayo sa T initial na sa letter B, ang T initial natin is 5. Substitute natin siya sa formula na indicated dun sa given, yung V sub X is equals to 12.5. Ito yun. Tapos, T minus, parenthesis 0.175, then T squared. So, pag sinubstitute natin, makukuha naman natin agad yung value. So, ang final value na makukuha natin para dun is yung 58.1 na gagamitin natin dito sa average acceleration na formula mamaya. So, 5s. So, TF time final yan. So, ayun yung final time natin. Para alam nyo kung saan siya kinukuha. So, next naman is isa-substitute natin siya dito sa average velocity natin. So, value ng V is equals dun sa 58.1, which is yung na-solve natin. So, dun siya nanggaling, minus yung
una na value ng V. So, wait. V2. Lagyan natin siya ng label as V2. Tapos, ito, yung kanina, gawin natin siyang V1. So, V2 minus V1. Then, yung sa time naman, yung initial time natin is 2 seconds. Tapos, yung final time natin is 5 seconds. Tapos, pagka kinalculate natin, magiging 11.3 yung final answer. So, punta tayo sa last, which is yung sa C. So, again, TF yung kailangan natin na ilagay dun sa mga sa substitute. So, TF natin is equivalent to 10S. So, kaya puro 10S yung nakalagay. Ngayon, ito yung saan na yun? So, ito, makikita natin sa given, yung 12.5, parenthesis natin yung TF, which is 10S yung sa atin, minus natin yung 0.175, then parenthesis natin yung TF natin for C, which is 10S uli. So, pagka sinolve natin, magiging sagot is 107.5 cms. So, gawin natin ulit yung formula para sa average acceleration. So, kailangan nating value is yung V over T. Ngayon, makukuha natin yung V2 and V1 natin. Yung V1 is manggagaling doon sa past na sagot, which is yung 58.1. So, ito, V1. Yung V2 natin is yung latest nating sagot sa letter C, which is yung 107.5. Tapos, ima-minus natin yung final time dun sa initial time natin. So, 10 minus 5 yung nakalagay dito. Kasi, 'di ba, sabi natin dito kanina sa given, sa part C, yung initial time natin is 5. Then, yung final time natin is 10S. So, yan. Final answer is 9.88. So, nakuha na natin yung mga value ng A, B, and C. So, 12.2 for A, 11.3 for B, and 9.88 for C. So, ganun lang kumuha kapag ang kailangan natin is average velocity. So, una, specify nyo muna yung T1 and T2 or yung initial tsaka final time. Then, kunin nyo yung V nila. So, sa substitute nyo naman yung formula kasi dun sa V sub X nakalagay naman dito. Bali, time na lang naman yung idadagdag nyo. Yung initial and yung final time. Para makuha nyo yung present na value ni V. Tapos, ima-minus nyo dun sa initial value ng V. Kaya, naging 0 yung nandito sa part na to, sa A, kasi wala pa namang initial value yung V. So, 0 pa yung nakalagay. Pero, pagdating sa B, nailagay na natin yung value ng sagot natin sa A, kasi siya na yung naging initial. Then, yung naging present value, yun yung naging final sa part na to. So, ganun din yung sa C. Diba, sa C, yung V1 is 58.1 na nanggaling yun sa final na answer sa letter B natin. Ngayon, para mahanap yung final sa C, sinolve natin. So, ang naging answer natin dun is 107.5. So, yun yung nilagay natin sa present. Over dun sa kung ano yung initial and final time nila. So, ganun lang mag-solve pag average acceleration yung hinahanap. So, consider nyo yung T1 and T2, pati yung V1, V2. So, ganun din yung ginawa natin dito sa 2.7. Same approach lang. So, kung nakalagay naman dito yung
t is equals to 0, t is equals to 6, t is equals to 10, and t is equals to 20 at saka 22, ilalagay lang natin yung mga value na yun para i-substitute natin. So, naging final answer dito, itong 4. So, nagkakaroon tayo ng negative kapag left yung, pagpapunta ng left yung value na ginagamit natin sa x-axis. Pagka pa-right naman, positive yun. So, may isa tayong negative kasi pa-left yung value niya. So, 2.5, motion with constant acceleration. So, ang ginagawa lang natin dito, sa equation natin, derive natin to dun sa average velocity. So, v sub x is equals to x over t. So, x1 is yung final, then yung x0, yun yung initial natin over t. So, para pinaka-makukuha natin is yung v sub x plus v0 x over 2. Since dinoble natin yung value. Pagka nakita natin na naka x sub 0, ibig sabihin, initial value. So, pagka naka x sub f or x sub 1, ibig sabihin, yun na yung final value. Saan na yung equation? So, equation 2.8, ginagamit natin to para sa displacement na linear. So, ito yung pinaka-formula natin. So, x is equals to x sub 0 plus v sub x t. So, xt talaga to. So, may time with respect dun sa x natin or yung displacement. So, pag sinimplify natin, x sub 0 plus 1/2, then, lalagyan natin ng parenthesis para makuha natin yung value for v sub x plus v sub 0x. So, again, pagka nakita natin naka-sub 0, ibig sabihin, initial. Then, pagka naka-x lang siya, ibig sabihin, ito na yung final value na kailangan natin. Tapos, t is for time. Then, v is for velocity. Tapos, x naman, displacement nung kailangan nating hanapin. So, equation 2.9, ginagamit natin to para sa relationship ng velocity, acceleration, and time. So, kapag silang tatlo yung kailangan natin, pwede nating gamitin yung equation 2.9. So, formula niya is ax is equals to v sub x over t. So, yung v sub x, minus natin dun sa initial na v sub 0x, then tsaka natin i-divide dun sa total time or dun sa time. So, nakalagay naman yung label nila para alam nyo kung anong equation yung gagamitin nyo. Depende dun sa problem na makikita nyo. Ang dami kasing equation dito. So, equation 2.10, pag may kinematic relationship, so ito yung gagamitin nyo. Ito, equation 2.11. Sa 2.11, yung equation natin is yung v sub x squared equals v sub 0x squared plus yung 2. So, times natin sa 2 yung a sub x natin. Then, yung value ng parenthesis natin is yung displacement na final and initial, ipagmaminus para makuha natin yung value dyan. So, punta tayo sa computation ng example 2.8. So, meron tayong 25 km per hour and 80 km per hour, tapos 10 seconds. Ngayon, ang tanong, ika-calculate natin yung a sub x natin.
So, gagamitin nating formula is yung a sub x is equals to v sub x minus v sub 0x. So, final minus initial over t para makuha natin yung answer. Sana yung ano? Wait lang. Example 2.8. Ito yung problem. So, dito sa equation natin, una nating hahanapin is yung v sub x minus yung v sub 0x. So, v sub x natin is equals to 22.2. Tapos, ima-minus natin siya dun sa initial natin, which is 8.33. Over, dun sa time, total time natin is 10s nakalagay. So, yun yung lalagay natin, 10s. So, pag dinivide natin to, makukuha nating answer is 1.39 ms squared. So, gagamitin natin equation 2.8 para ma-solve natin yung letter B. So, x is equals to 1/2. Tapos, sukunin natin yung value ng v sub x plus v sub 0x. Then, yung time natin, alam natin na magiging t is equals to 10s. Kasi indicated naman dito sa given na yung time is 10s. So, substitute natin. Value ng v sub x natin is 8.33. Tapos, ipa-plus natin siya doon sa value ng v sub 0x natin, which is 22.2. So, ito yon 22.2. Tapos, yung value ng initial natin ay 8.33. So, lagay natin yung label. So, v sub x is equals to 22.2 ms. Then, v sub 0x is equals to 8.33 ms. Yan. Indicated naman. So, final answer. 153 m. So, yan. Kapag ka naman ang tinatanong is yung displacement ng yung displacement na mas mahaba naman yung formula natin. Pero makikita pa rin naman natin yung mga values na to dun sa A at B natin na sinolve. So, pag displacement, una is yung 8.33. Diba si 8.33 is yung ating v sub 0x. Then si 10s, ito yung t natin or yung time. Tapos yung 1.39, ito yung answer natin dun sa a sub x kanina na nasa letter A. Tapos again, sulat natin yung time. Tapos i-calculate natin. So 8.33 times 10s plus 1/2 times 1.39 times 10, makukuha nating sagot is 153 m. So, kung mapapansin natin, sa equation 2.8 and equation 2.10 is same sila ng nakuhang sagot. Since yung mga values na nilagay natin is nanggaling na dun sa A at B. Tapos, given naman na dito na yung v sub x is equals to 22 and yung v sub 0x is equals to 8.33. While yung t natin given when nagiging 10s lang yung gagamitin natin for all. So, yan yung final answer. So, same goes dito sa 2.9. Ngayon, proceed na lang tayo sa free falling bodies kasi naka-detailed naman yung solution for 2.9. So, yung AX natin dyan is yung negative 8. Yung V sub X natin is 0. Yung V sub 0X natin is equals to 16.7. So, yun lang yung sa substitute natin dito sa pinaka-formula natin. Which is yung v sub x squared is equals to v sub 0x squared plus yung 2a sub x natin, which is yung negative 8 nga. Tapos ito times natin yung initial and yung final na x natin.
dito sa nakalagay sa parenthesis. So, yan. Magiging final answer natin dyan is 17m. So, punta tayo sa free-falling bodies. So, yung kino-consider natin sa free-falling bodies is yung letter G natin, which is stands for gravity. Okay. Gravity equals G. So, ang value is 9.81 or pwedeng 981. Kapag ka naka-fit naman is 32.2. So, may tatlo siyang value. Depende sa kung anong kailangan. Pag naka-ms squared, 9.81. Kapag ka naka-cms squared, 981. Kapag ka naka-fit s squared, magiging 32.2. So, yung conversion na to is nasa likod na part, yung 279 siguro nung, tama ba? 279 sa book ninyo. Ngayon, consider natin yung a sub x na magkakaroon siya ng negative gravity. So, kapag ka naka-encounter tayo ng a sub x, yung gravity niya is negative. So, punta tayo sa example 2.10. Saan na yun? Sa free-falling bodies, example 2.10. So, a coin is tossed vertically upward. Then, ang initial speed niya ay 12.8. Ang kailangan nating hanapin is letter A, the time the coin takes to reach its highest point. So, highest point. Sa letter B, yung distance traveled niya papunta dun sa highest point. Then, letter C, yung total time naman ng coin na nasa air siya. So, unahin natin yung A, which is ang tinatanong is yung time niya nung narating niya yung highest point. So, formula natin doon since acceleration and velocity yung related sa kanya, ang gagamitin natin is equation 2.9. So, take note yun na lang. Equation 2.9 kapag ka related siya sa velocity and acceleration. Kasi parehong nandun yung hinahanap. So, v sub x is equals to v sub 0x plus a sub xt. So, substitute lang natin ang as is. So, ang ating v sub x is 0. Then, yung v sub 0x natin, diba sabi natin kanina, yung value ng v, asa na yun? V sub x natin is 0. Ito yon. Yung v sub 0x is equals to 12.8. So, 12.8 yung ilalagay natin. 12.8. Yan. Tapos, yung value ng a sub x, yung for acceleration, a sub x, value natin, di ba sabi natin negative ng gravity. So, kung 9.8 yung gravity, magiging negative 9.8 yung kanya. Since nasa a sub x tayo. Yan, masasolve na natin siya. So, 0 minus 12.8 over negative 9.8 is equals to 1.3s. So, punta tayo sa B. Kapag ang hinahanap natin is ano daw yung greatest height. So, since ang kailangan natin para makuha yon is yung equation 2.8 natin, isa-substitute lang natin yung value ng t natin, which is 1.3s, and yung v sub x is equivalent pa rin sa 0. V sub x is equivalent to 0. So, yan. Proceed tayo. Gamitin ko lang yung equation 2.8 natin. So, x natin, saan na yun? X natin dito, yung x sub 0,
So, v sub x and v sub 0x. Lagay natin yung value. Pati yung t pala. T is equals to 1.3s daw. 1.3s. Yung v sub 0 natin is equals to 12.8. Nakalagay naman siya sa given. ms. Yung v sub x is equals to 0. Tapos, ayan, masosolve na natin siya. So, 1/2. Tapos, yung nasa loob ng parenthesis is yung ating v sub x plus yung v sub 0x, which is 12.08. Tapos, ita-times natin yung time, which is 1.3, para makuha natin yung final answer na 8.3 m. So, last na. Gagamitin natin sa C para mahanap natin yung total time niya ng coin na nasa air siya is yung ating equation 2.10. Simplify muna natin yung equation ng 2.10 natin. So, t parenthesis v sub 0 plus 1/2 then a sub xt. So, mga kailangan natin, una t, v sub 0, tapos yung a sub x natin. So, lagay natin yung value. T is equals to, wait lang, t is equals to 2. Yung v sub 0 natin, di pa natin siya nasusolve. So, solve muna natin. Ax is negative 9.8 kasi may negative siya kapag ka naka a sub x. Ayan. So, pag sinolve natin yung v sub 0, base dito pala, 12.8 na yung pinakasagot natin. 12.8. Yan. So, meron na tayong t, v sub 0, and a sub x. So, pwede na nating isolve yung formula ng equation 2.10. Substitute na lang natin. So, 2 parenthesis 12.8 over negative 9.8. Total natin ay 2.6s. So, simple lang yung solve natin dito. Since sa gravity naman, yung value niya naman is 9.8. Tandaan lang natin kapag ka naka-acceleration tayo, yung a sub x natin, yung value ng gravity is magiging negative lagi. So, na-solve na natin yung example 2.10. Ito kasi projectile na tong isa, so more on yung mga sine, cosine, yung half projectile, tsaka yung full projectile. So, andito naman lahat. Kapag vertical component, so yun yung x natin. Baliktad. Pag vertical component, yun yung y natin. Ngayon, pag horizontal yung component, yun yung x natin. So, actually, nakalagay yung mga formulas dito. Pa-review na lang. Ayan. So, pero mas magpo-focus naman tayo dun sa sa yung may gravity, yan, yung may free-falling bodies, kasi mas madali siyang isolve. Then, yung sa velocity, acceleration, displacement natin, pati yung sa speed natin. So, may average speed tayo, may average velocity, displacement kung paano kinukuha, yung velocity, tapos total time, tapos i-consider natin yung distance. So, nakalagay naman na dito yung details. Pag may question kayo, i-message nyo na lang ako, or kapag ka nag-face-to-face tayo, since wala tayong pasok pala ng wait lang, ng Tuesday, which is online dapat natin yun kasi Chinese New Year yun. So, sa Friday, discuss ko na lang lahat ng computation sa projector para mas maintindihan nyo. Ayan, sige, i-end ko na yung video.